Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nagpupugay si Makatang Tambay ng puhunan ni Logic ng Buhay. Saan man sulok kayo ng Pinas ngayon naroroon, ang pagpapala po sa ating lahat para sa araw na ito. Napaka bilis lamang ng mga pangyayari at napaka dali lamang nila paikutin at sa tingin nila ipapaglubagin yung damdamin ng bawat Pilipino. Ito yung ating reaksyon sa paghingi ng sorry o paghingi ng paumanhin ni Senator Erwin Tulfo sa mga kasama niyang senador. Kasi matatandaan nga nitong nakaraang araw na napakatigas ng kanyang pagsasalita at pagbabanta na o kanyang paghahamon na subukan daw uli na magsagawa ng pagdinig o hearing ang Blue Ribbon Committee nila Senate President Alan Peter Cayetano. Tiyak na ipaaresto niya ito. At ngayon kung hindi pakgagalawin ng USAA, siya mismo ang kikilyuhan niya di umano si Senator Dante Marcolita at saka ito nga si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi itong dalawa namang itong magka-partner, di ba, dito sa Blue Ribbon Committee. Siyempre maraming mga pro-Duterte dito ang naglabas ng matinding pagkadismaya. At kung yung iba nga ay gigil na gil at galit na anyway, isa rin nga tayo sa nag-react dito na di ba talaga namang nakakagigil yung gato na parang ang dating bakit sa iba yung Senado? Na para siya talaga yung may karapatan lahat doon na yung mga inihalal ng tao ron, na mga kasama niya senador, ay walang karapatan. Parang gano'n yung dating ng kanyang pananalita na ito, na walang ibang masusunod kundi siya. At napakomment din nga ako ron, hindi ko rin napigilan sa napaka-arrogante at talagang matigas na pananalita niyang ito ng pagbabanta. Laban nga dito sa grupo nila Alan Peter Cayetano, mga kabayan ko. Ito nga, pagkatapos ng mainit na pagsasalita niyang ito, kumbaga hinalukay niya itong mga damdamin at natatagong mga galit sa dibdib ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga pro-Duterte. Dito lang pala ito matatapos sa kanyang paghingi ng paumanhin at paghingi ng sorry na kumbaga alam na alam niya ang ginagawa niya. Nasabi pa nga niya dun sa paghingi niya ng paumanhin, sinabi niya na talagang bilang isang senador napakamali nung kanyang ginawang pagkilos na yun. Ang ibig kong sabihin kumbaga binubulabog lang nila tayo. Gayong alam naman nila talaga magiging dulo nito na iihingi lamang naman pala nila ng sorry na talagang baliwala na, parang gano'n. Kumbaga tayo pinagluloko lang talaga ng mga kagalang-galang nating mga politikong ito. Katulad na lang nga nito nila Senator Erwin Tulfo. At siyempre ito yung magkakasamang grupo sila, Kiko Pangilinan, sila Tibiros at saka siyempre 11 rin ito. Na alam naman natin na kahit may bilang silang 12, hindi naman sa kanila pumapanik si Chis Escudero, kumbaga na pressure lang ito. At ito yung sinasabi natin na ang mga ginagawa ng mga ito, nakikita natin na puro drawing lamang. Na kung talaga sasakay ka at sasakay at maniniwala ka basta-basta at ganun-ganun na lamang, ikaw yung mahuhulog sa lungaw. Ikaw dito yung mababaon. Katulad dito, ang dami nang halos humatol sa kanya. At talagang ito, kung ano-ano na nga inilalabas na mga video laban sa kasiraan din naman niya. Na meron pa nga rito na lumalabas na may mga babae pala ito. Kumbaga, rubas man ang tawag sa kanya rito. Siyempre, alam na natin ang ibig sabihin yan. Manyakol, mangkanor, parang ganun yung mga lumilitaw. At pagkatapos, ihingi lang niya bigla ng paumanhin at sorry. Kumbaga, yung mga sinasagasaan niyang damdamin dito, para sa kanila, okay lang, baliwala lamang. Siyempre, minsan kang nagtanim ng galit sa kanya o ng sama ng loob, hindi mo naman agad-agad mabawi ito ng ganun lamang kasimple sa paghingi niya ng paumanhin. Talagang naruroon yung mga sugat na iniwan nito na alam naman natin na punong-puno ng katigasan din naman at seryoso nang sabihin niya ito. Nasabi nga niya kung hindi ito gagalawin ng USAA, itong mga maghihiring na ito dyan sa Blue Ribbon Committee, isa mismo ang kikilyuhan niya, di umano. Itong dalawang ito ni
Senator Alan Peter Cayetano. At ang gusto natin ditong iparating, talagang ang mga ginagawang ito ng mga anti-Duterte, pinag-aalsa lang talaga yung mga kalooban. Kumbaga, para kung halimbawa ikaw ay bibigay, ay doon kanila ihuhulog, doon kanila kukuhanan ng butas at doon kanila posibleng kasuhan. Talagang ganito yung kanilang estratehiya dati pa. Tingnan niyo yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba ginalit nila ito ng gusto na pagkatapos ikulong yung kanyang staff, si Atty. Zuleika Lopez. Pinagpapatay lahat ng ilaw sa loob ng Kongreso. At pagkatapos nung ding madaling araw na yun, gusto pang kunin yung kanyang staff para dalhin sa correctional at doon kulungin. Eh gayong alam naman ng kahit sinong abogado, siyempre lalong-lalo na si Sara Duterte na hindi pwede yun dahil contempt lang naman yung kaso nito, hindi naman ito convicted. At pagkatapos doon din nangyari ng magalit ng asit, pinagmumura niya na sila Romualdez. At pagkatapos doon na nangyari ang kanyang pagbabanta. At nung mangyari ito na siya ginalit at nakapagbanta siya, doon na siya kinasuhan. Di ba sinama ito sa article of impeachment na isinampa sa kanya itong pagbabanta niyang ito. Di ba ganyan ang mga estratehiya nitong mga anti-Duterting ito. Nagagalitin katapos kung talagang bibigay ka, doon kanila kakasuhan. Napakaitim ng budi. Talagang yung kalooban nila, punong-puno talaga ng mga intensyon na kung paano ipapahamak ang kapwa nila. Wala ka nang makukuhang matwid sa mga taong mga katulad nito na inaalipin ng pagkasakim sa kapangyarihan. At hindi lang sa kapangyarihan, kundi ng pira. Ng pabuti kung sa kanila, pira ng bayan, mga kabayan ko.